Sa Formula 1, hindi sapat ang pagkakaroon ng magaling na driver. Sa loob ng mahigit 70 years, ang mga engineers ay patuloy na naghahanap ng kahit pinakamaliit na kalamangan na maaaring magbigay ng dagdag na bilis sa kanilang sasakyan. At dahil dito, isinilang ang ilan sa mga pinakakakaiba, pinakamatatalino at pinakarevolusyonaryong imbensyon sa kasaysayan ng motorsport. Mula sa isang Formula 1 car na may 6 na gulong hanggang sa isang sasakyang gumagamit ng malaking fan para dumikit sa kalsada. At ilan pa lang yan sa mga tatalakayin natin sa video na ito. Dito pag-uusapan natin ang mga kakaibang imbensyon at mga pinakaimportanteng bagay sa Formula 1 na maaring hindi mo pa alam. Pero bago natin simulan ng talakayan ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. Number 10, Brabham BT46B, the car that was too good to keep racing. Paano kung sabihin kong may isang Formula 1 car na sumali sa isang karera, nanalo ng napakadali at pagkatapos ay hindi na muling pinatakbo? Parang imposible. Pero iyon mismo ang nangyari sa Brabham BT46B na mas kilala ngayon bilang fan car. Noong late 1970s, nagsisimulang baguhin ng isang bagong teknolohiya ang Formula 1. Natuklasan ng ilang koponan na maaari nilang gamitin ang hangin sa ilalim ng sasakyan upang lumikha ng mas malaking kapit sa kalsada. Ang sistemang ito ay tinatawag na ground effect. Mas malakas ang kapit ng kotse sa track, mas mabilis itong makakaliko ng hindi bumabagal. Ngunit may problema ang Brabham team. Ang makina ng kanilang sasakyan ay masyadong malapad, kaya hindi nila magamit ng maayos ang parehong disenyo na ginagamit ng kanilang mga kalaban. Sa halip na gayahin ng iba, naghanap sila ng ibang solusyon. At dito pumasok ang isa sa pinakamatalino at pinakakakaibang ideya sa kasaysayan ng Formula 1. Ang designer na si Gordon Murray ay naglagay ng isang malaking fan sa likod ng sasakyan. Hindi ito para palamigin ang makina. Ang tunay nitong trabaho ay higupin ang hangin mula sa ilalim ng kotse. Habang umiikot ang fan, nababawasan ng hangin sa ilalim ng sasakyan. Dahil dito parang hinihila pababa ang kotse papunta sa track. Mas dikit sa kalsada, mas matatag sa mga likuan, mas mabilis sa halos lahat ng sitwasyon. Sa madaling salita, para itong sasakyang nakadikit sa daan gamit ang hindi nakikitang puwersa. At nang subukan ito sa aktwal na karera, agad na nakita ang resulta. Noong Swedish Grand Prix noong 1978, pinatakbo ng Brabham ang kanilang bagong fan car sa unang pagkakataon. Ang nagmaneho nito ay si Niki Lauda, isa sa pinakamahusay na driver ng kanyang panahon. Mula sa simula ng karera, halatang may kakaiba. Habang nahihirapan ng ibang sasakyan sa mga likuan, tila walang problema ang Brabham. Mas mabilis itong pumasok sa mga kurba. Mas maaga itong nakakaapak sa accelerator. At mas kontrolado ito kahit sa matataas na bilis. Sa pagtatapos ng karera, nanalo si Lauda ng may malaking agwat sa kanyang mga kalaban. Para sa maraming tao sa paddock, malinaw ang naging mensahe. May natuklasan ng Brabham na hindi kayang pantayan ng ibang team. Ngunit kasabay ng tagumpay ay ang kontrobersya. Maraming kupunan ang nagreklamo dahil naniniwala silang masyadong malaki ang lamang ng fan car. Natakot silang baka tuluyan nitong baguhin ang balanse ng buong Formula 1 Championship. Sa halip na humaba ang usapan, isang hindi inaasahang desisyon ang ginawa. Ang may-ari ng Brabham na si Bernie Ecclestone ay nagpasiyang huwag nang gamitin muli ang sasakyan. Kaya kahit napakabilis nito, isang beses lamang itong sumali sa Formula 1. At isang beses lamang din itong nanalo. Dahil dito, naging kakaiba ang record ng Brabham BT46B. Isang karera, isang panalo, walang talo. Hanggang ngayon ito pa rin ang isa sa mga pinakaalamat na sasakyan sa kasaysayan ng Formula 1. Hindi dahil ito ang pinakamatagal na naghari, kundi dahil ipinakita nito kung gaano kalayo ang kayang marating ng isang malikhaing ideya kapag pinagsama ang engineering at matinding kagustuhang manalo. Number 9, Tyrrell P34, the only 6-wheel winner in Formula 1. Kapag pinag-uusapan ng Formula 1, karaniwan nating iniisip na mas mahalaga ang bilis ng driver. Pero sa totoo lang, maraming karera ang napapanalo dahil sa kakaibang ideya ng mga engineer. At isa sa pinakakakaibang halimbawa nito ay isang Formula 1 car na may 6 na gulong. Noong 1976, isang koponan na tinatawag na Tyrrell Racing ang nagpakita ng sasakyang tila galing sa science fiction. Sa unang tingin, parang may mali sa disenyo nito dahil sa halip na 4 na gulong, 6 ang nakakabit. Mayroon itong 4 na maliit na gulong sa harap at 2 normal na gulong sa likod. Marami ang nag-isip na isa lamang itong publicity stunt, ngunit hindi iyon ang totoo. Ang utak sa likod ng proyektong ito ay si Derek Gardner. Naniniwala siya na may problema ang malalaking gulong sa harap ng mga Formula 1 car noong panahong iyon.
Simple lang ang kanyang obserbasyon. Habang bumibilis ang sasakyan, mas maraming hangin ang tumatama sa malalaking gulong. Dahil dito tumataas ang aerodynamic drag o ang puwersang humahadlang sa bilis ng kotse. Kaya naisip niya ang isang kakaibang solusyon. Paano kung palitan ang dalawang malalaking gulong ng apat na mas maliliit? Sa ganitong paraan, magkakaroon pa rin ng sapat na kapit sa kalsada ang sasakyan, ngunit mas maliit ang haharang sa hangin. Sa madaling salita, halos pareho ang grip pero mas kaunti ang drag. At nakakagulat, gumana ito. Hindi lamang maganda sa papel ang ideya. Napatunayan din ito sa aktwal na karera. Sa 1976 Swedish Grand Prix, nagtapos sa unang at pangalawang pwesto ang 26 na gulong na sasakyan ng Tyrrell. Isa ito sa mga pinaka-hindi malilimutang tagumpay sa kasaysayan ng Formula 1. Biglang napatingin ang buong paddock sa kakaibang kotse na ito. Napatunayan nilang hindi biro ang disenyo. Sa buong season ng 1976, patuloy na naging kompetitibo ang sasakyan at regular na nakakakuha ng puntos laban sa mas tradisyonal na mga kotse. Ngunit kahit maganda ang konsepto, may problema itong hindi kayang solusyonan ng engineering. Ang mga espesyal na maliit na gulong na ginagamit nito ay para lamang sa isang koponan. Dahil dito, hindi naging prioridad ng tire manufacturer na pagandahin pa ang mga gulong na yon. Habang umuunlad ang ibang team, unti-unting naiwan ang 6 na gulong na proyekto. Hindi dahil mali ang disenyo, kundi dahil mahirap suportahan ang mga espesyal na piyesa na kailangan nito. Pagsapit ng 1977, tuluyan nang iniwan ng Tyrrell ang konsepto. Kalaunan nagpatupad pa ang Formula 1 ng regulasyong naglilimita sa lahat ng sasakyan sa 4 na gulong lamang. Hanggang ngayon nananatili pa rin ang patakarang iyon. Gayunpaman hindi nakalimutan ng mundo ng motorsport ang Tyrrell P34. Dahil hanggang sa kasalukuyan ito pa rin ang nag-iisang 6 na gulong na sasakyan na nanalo ng isang Formula 1 Grand Prix. Isang patunay na minsan, ang mga ideyang mukhang imposible ang siyang nagbibigay ng pinakamalaking sorpresa sa karera. Number 8. F-Duct, the loophole that made McLaren faster. Sa Formula 1, hindi palaging nananalo ang may pinakamalakas na makina. Minsan ang tunay na kalamangan ay nanggagaling sa isang napakaliit na detalye na halos walang nakakapansin. At noong 2010 may natuklasan ang McLaren na eksaktong ganoon. Sa unang mga karera ng season, napansin ng ibang team na may kakaiba sa kanilang sasakyan. Sa mga tuwid na bahagi ng track, mas mabilis ito kaysa sa karamihan ng kalaban. Hindi naman mas malaki ang makina. Wala ring kakaibang pakpak o bodywork na madaling makita. Sa unang tingin, normal lang ang kotse. Pero kapag tiningnan ang data, malinaw na may lamang ito sa bilis. Dahil dito, nagsimulang mag-imbestiga ang ibang team. Linggo ang lumipas bago nila tuluyang naunawaan kung saan nanggagaling ang kalamangan ng McLaren. At nang malaman nila ang sagot, marami ang hindi makapaniwala. Dahil ang sikreto ay nakadepende mismo sa katawan ng driver. Upang maintindihan ito, kailangan muna nating malaman ang trabaho ng rear wing. Ang rear wing ay parang pakpak sa likod ng Formula 1 car. Ito ang tumutulong para idiin ang sasakyan sa kalsada upang magkaroon ng mas malaking grip sa mga likuan. Ngunit may kapalit ito. Habang tumataas ang grip, tumataas din ang drag o ang hangin na humahadlang sa bilis ng sasakyan. Kaya may problema. Sa mga likuan gusto mo ng maraming downforce. Pero sa mga tuwid na bahagi ng track, gusto mo ng kaunting drag para mas mabilis. Karaniwan mahirap makuha ang dalawang ito ng sabay. Pero nakahanap ng paraan ng McLaren. Naglagay sila ng mga espesyal na air channel sa loob ng sasakyan. Kapag normal ang daloy ng hangin, gumagana ng buo ang rear wing at nagbibigay ng maximum grip. Ngunit kapag tinakpan ng driver ang isang maliit na butas malapit sa cockpit gamit ang kanyang binti o tuhod, nagbabago ang direksyon ng hangin sa loob ng sistema. Biglang nababawasan ang epekto ng rear wing. Mas kaunting drag, mas mataas na top speed. Kapag oras na para pumasok sa likuan, ibinabalik lamang ng driver ang kanyang paa sa normal na posisyon. Agad namang bumabalik ang buong downforce ng sasakyan. Simple pakinggan pero napakatalino ng konsepto. At higit sa lahat, legal ito. Noong panahong iyon, bawal ang mga gumagalaw na aerodynamic device. Pero may isang butas sa regulasyon. Ang katawan ng driver ay hindi itinuturing na bahagi ng sasakyan. Kaya technical na wala silang nilalabag na patakaran. Nang mabunyag ang sekreto, nagmadaling gumawa ng sariling bersyon ang ibang team tulad ng Ferrari at Red Bull. Ngunit ang orihinal na sistema ng McLaren ang nanatiling pinaka-epektibo. Hindi nagtagal napansin din ito ng FIA. Nakita nilang masyadong kakaiba ang loophole na ito. Kaya matapos ang season ng 2010, binago nila ang regulasyon at ipinagbawal ang anumang sistemang gumagamit sa katawan ng driver upang baguhin ang aerodynamic performance ng sasakyan. Isang taon lamang tumagal ang F-Duct. Ngunit sa maikling panahong iyon,
Ipinakita nito kung gaano kalayo ang kayang marating ng mga Formula 1 engineer sa paghahanap ng kahit pinakamaliit na kalamangan. Dahil minsan, ang pagkakaiba sa pagitan ng panalo at pagkatalo ay nagsisimula sa isang simpleng pagtakip ng tuhod sa isang maliit na butas. Number 7, Cooper T43, the design that changed Formula 1 forever. Ngayon, normal na sa atin na makita ang makina ng Formula 1 car sa likod ng driver. Pero may panahon na kabaligtaran ang lahat. Noong mga unang taon ng Formula 1, halos lahat ng sasakyan ay may makina sa harap. Ito ang disenyo na ginagamit ng buong industriya. At dahil matagal na itong ginagawa, walang halos nagtatanong kung may mas magandang paraan pa. Ngunit noong 1958, isang maliit na British team ang nagpasya na subukan ng isang bagay na kakaiba. Ang pangalan ng kanilang sasakyan ay Cooper T43. Sa halip na ilagay ang makina sa harap, inilagay nila ito sa likod ng driver. Sa umpisa, maraming tao ang hindi kumbinsido. Sa katunayan, hindi naman ito ang pinakamakapangyarihang kotse sa grid. Hindi rin ito ang may pinakamahusay na aerodynamics. Ngunit mayroon itong isang napakahalagang kalamangan. Mas maganda ang balanse nito. Dahil nasa likod ang makina, mas napupunta ang bigat malapit sa mga gulong na nagtutulak sa sasakyan pasulong. Mas maganda ang traction, mas mabilis lumiko, mas madaling kontrolin. At dahil wala nang malaking makina sa harapan, naging mas maliit at mas magaang din ang buong sasakyan. Sa mga truck na maraming likuan, mabilis na lumitaw ang epekto nito. Habang hirap lumiko ang mas malalaking front-engine cars, mas mabilis at mas maliksi ang Cooper. Unti-unti nitong pinatunayan na hindi mahalaga kung ano ang nakasanayan. Mas mahalaga kung ano ang mas epektibo. Hindi lahat ay agad naniwala. Maraming malalaking pangalan sa Formula 1 ang nanatiling pabor sa lumang disenyo. Isa na rito si Enzo Ferrari. Para sa kanya mali ang paglalagay ng makina sa likod. Ngunit habang tumatagal mas lalong lumalakas ang ebidensya. Noong 1959 at 1960, napanalunan ng Cooper ang Drivers' World Championship. Biglang nagbago ang pananaw ng buong sport. Ang dating kakaibang ideya ay naging bagong pamantayan. Isa-isang lumipat ang ibang team sa rear engine design. At pagdating ng early 1960s, halos wala nang seryosong koponan ang gumagamit ng makina sa harap. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, lahat ng modernong Formula 1 car ay sumusunod sa parehong konsepto. Kaya kahit hindi kasing sikat ng ibang imbensyon sa listahang ito, maaring ito ang isa sa pinakamahalaga. Dahil hindi lamang nito pinabilis ang isang sasakyan. Binago nito ang direksyon ng buong Formula 1 magpakailanman. Number 6, Ferrari. 640, the gearbox that changed Formula 1 forever. Ngayon, normal na lang sa mga Formula 1 driver na magpalit ng gear gamit ang maliliit na paddle sa likod ng manibela. Isang galaw lang ng daliri at agad na nagpapalit ng gear ang sasakyan. Pero noon, ibang-iba ang sitwasyon. Sa loob ng halos 40 taon, kailangang alisin ng mga driver ang isang kamay sa manibela tuwing magpapalit sila ng gear. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan, kailangan nilang apakan ng clutch, ilipat ang gear lever at pagkatapos ay bitawan muli ang clutch. At kadalasan ginagawa nila ito habang nasa gitna ng likuan, nakikipag-unahan sa ibang sasakyan o kaya naman ay nagmamaneho sa basang truck. Isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring magdulot ng malaking problema. Maaaring masira ang gearbox, maaaring mawalan ng posisyon, at kung minsan maaaring mawala ang pagkakataong manalo. Kaya noong 1989, nagpakilala ang Ferrari ng isang teknolohiyang tuluyang nagbago sa paraan ng pagmamaneho sa Formula 1. Ito ang Ferrari 640, ang kauna-unahang Formula 1 car na gumamit ng semi-automatic paddle shift gearbox. Sa halip na gear lever, dalawang maliit na paddle ang inilagay sa likod ng manibela. Kapag gusto mong mag-upshift, hihilahin mo ang isang paddle. Kapag gusto mong mag-downshift, hihilahin mo naman ang kabila. Wala nang gear stick. Wala nang pagbitaw sa manibela. Wala nang komplikadong galaw habang nakikipagkarera. Mas mabilis, mas simple, at mas ligtas. Ang sistemang ito ay isa sa mga proyekto ng kilalang engineer na si John Barnard. Layunin niyang gawing mas mabilis ang pagpapalit ng gear at bawasan ang mga pagkakamaling nagagawa ng mga driver. Ngunit gaya ng maraming bagong teknolohiya, hindi naging perpekto ang lahat sa umpisa. Sa mga unang karera, madalas magkaroon ng problema ang Ferrari 640. Ang electronics at hydraulic system nito ay bago pa lamang noon. At dahil sa matinding init, vibration at stress ng Formula 1, madalas itong masira. Maraming beses na hindi natatapos ng Ferrari ang karera dahil sa gearbox failure. Ngunit habang lumilipas ang season, unti-unting naayos ng mga engineer ang mga problema. At nang maging maaasahan ang sistema, nakita ng lahat ang tunay nitong potensyal. Mas mabilis ang gear changes, mas kaunting oras ang nasasayang,
at mas nakakapokus ang driver sa pagmamaneho. Napakalaki ng naging kalamangan nito kaya hindi nagtagal ay nagsimulang gumawa ng sariling bersyon ang ibang mga koponan. Sa loob lamang ng ilang taon, halos lahat ng Formula 1 team ay gumagamit na rin ng paddle shift gearbox. At hindi doon nagtapos ang impluwensya nito. Kalaunan, lumipat din ng teknolohiyang ito sa endurance racing, touring cars, rally racing, at maging sa mga sports car na mabibili ng ordinaryong tao. Sa kasalukuyan, halos lahat ng modernong supercar ay gumagamit ng sistemang nagmula sa ideyang unang ipinakita ng Ferrari noong 1989. Isang simpleng pagbabago sa paraan ng pagpapalit ng gear na tuluyang nagpabago sa kinabukasan ng motorsport. Number 5, McLaren MP4-1. The safety innovation that saved countless lives. Kapag nakakakita tayo ng matinding banggaan sa Formula 1 at nakakalakad pa rin palabas ang driver, madalas nating isipin na himala iyon. Pero sa katotohanan, bunga iyon ng dekada ng engineering at pag-unlad sa kaligtasan. At isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit mas ligtas ang Formula 1 ngayon ay nagsimula noong 1981. Bago ang panahong iyon, karamihan sa mga Formula 1 car ay gawa sa aluminum chassis. Magaan ito at matibay. Ngunit may malaking kahinaan. Kapag sobrang lakas ng banggaan, madaling ma-deform o madurog ang istruktura ng sasakyan. At kapag nangyari iyon, ang driver ang kadalasang nasa panganib. Kaya nagpasya ang McLaren na sumubok ng isang material na halos hindi pa ginagamit noon sa Formula 1. Carbon fiber. Ito ang material na ginagamit sa aerospace industry dahil sa kakaibang kombinasyon ng lakas at gaan. Mas matibay ito kaysa aluminum, ngunit mas magaang ang timbang. Ngunit higit pa roon, iba rin ang paraan ng pag-absorb nito ng impact. Kapag ang aluminum ay nababaluktot at nadudurog, ang carbon fiber naman ay unti-unting nababasag habang sinisipsip ang malaking bahagi ng enerhiya ng banggaan. Sa madaling salita, mas kaunting puwersa ang umaabot sa katawan ng driver. Noong 1981, ipinakilala ng McLaren ng MP4-1. Ito ang unang Formula 1 car na gumamit ng full carbon fiber monocoque. Sa simula, marami ang nagduda. Bagong material ito. Wala pang nakakaalam kung paano ito kikilos sa isang tunay na high-speed crash. Ngunit nang dumating ang mga aksidente, mabilis na lumabas ang sagot. Sa mga banggaang maaaring magdulot ng seryosong pinsala noong nakaraan, mas maraming driver ang nakaligtas at nakalabas ng hindi gaanong nasasaktan. Napatunayan na ang carbon fiber ay hindi lamang alternatibo sa aluminum. Mas mahusay ito, mas ligtas, at mas epektibo sa pagprotekta sa buhay ng driver. Dahil sa tagumpay nito, nagsimulang sundan ng ibang team ang parehong disenyo. Hindi nagtagal, naging bagong pamantayan ito sa buong Formula 1. Hanggang ngayon, lahat ng Formula 1 car ay gumagamit ng carbon fiber survival cell. Bago pa man payagang sumali sa karera ang isang sasakyan, kailangan muna nitong pumasa sa mahihigpit na crash test ng FIA. At kapag nakakakita tayo ng driver na nakakalabas mula sa isang napakalakas na aksidente, may malaking posibilidad na isa sa mga dahilan ay ang teknolohiyang unang ipinakita ng McLaren MP4-1. Hindi ito ang pinakamabilis na imbensyon sa Formula 1. Hindi rin ito ang pinakakakaiba, ngunit maaaring ito ang isa sa pinakamahalaga. Dahil sa halip na magbigay lamang ng bilis, nagbigay ito ng pagkakataong makauwi ng buhay ang napakaraming driver. Number 4, DRS, the button that changed overtaking forever. Sa Formula 1, hindi sapat na mabilis ka. Kailangan mo ring makalampas sa mga kalaban. At iyan mismo ang naging malaking problema ng modernong Formula 1. Habang mas umuunlad ang teknolohiya, mas lumalakas ang aerodynamic performance ng mga sasakyan. Mas mabilis silang lumiliko. Mas matatag sila sa matataas na bilis. Ngunit may kapalit ito. Kapag masyadong malapit ang isang kotse sa sinusundan nito, naaabala ang daloy ng hangin na kailangan nito para magkaroon ng sapat na downforce. Dahil dito, nawawalan ito ng grip. Mas umiinit ang mga gulong at nahihirapan itong manatiling malapit sa kalaban. Sa madaling salita, kahit mabilis ang driver, mahirap pa ring mag-overtake. Madalas nauuwi ang karera sa mahabang pila ng mga sasakyan na halos walang nagpapalitan ng posisyon. Kaya noong 2011, ipinakilala ng Formula 1 ang isang sistemang tinatawag na DRS o Drag Reduction System. Simple lang ang ideya nito. May maliit na bahagi sa rear wing ng sasakyan na maaring bumukas sa tamang pagkakataon. Kapag bumukas ito, nababawasan ang drag o ang hangin na pumipigil sa bilis ng kotse. Dahil dito, tumataas ang top speed ng sasakyan sa mga tuwid na bahagi ng track. Ngunit hindi ito maaaring gamitin kahit kailan. May mga kondisyon. Kailangang malapit ang driver sa sasakyang nasa unahan. At kailangan din siyang nasa espesyal na bahagi ng track na tinatawag na DRS zone. Kapag natugunan ang mga kondisyong ito,
Maaari niyang pindutin ang buton at makakuha ng dagdag na bilis para subukang makalampas. Agad na naging malaking bahagi ng Formula 1 ang sistemang ito. Dumami ang overtaking, mas naging agresibo ang labanan, at mas maraming wheel-to-wheel battles ang nakita ng mga manonood. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May mga driver at fans na naniniwalang masyadong madali ang pag-overtake gamit ang DRS. Para sa kanila, hindi raw ito tunay na laban. Parang binibigyan lamang ng artificial na kalamangan ang driver sa likuran. Ngunit para naman sa mga sumusuporta rito, mas mabuti na ang may overtaking kaysa sa halos walang nangyayaring aksyon sa track. Hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin ang debate. Ngunit anuman ang iyong opinyon tungkol dito, isang bagay ang malinaw. Binago ng DRS ang paraan ng pakikipagkarera sa modernong Formula 1. At marami sa mga pinakakapanabik na laban nitong nakaraang dekada ay nagsimula sa simpleng pagpindot ng isang buton. Number 3. Williams FW14B, the computer-controlled car from the future. Paano kung sabihin kong may isang Formula 1 car na napakalakas ang lamang sa mga kalaban nito kaya napilitan ng FIA na ipagbawal ang teknolohiyang ginagamit nito? Yan ang kwento ng Williams FW14B. Noong 1992, naging dominante ang Williams sa Formula 1. Sa unang 10 karera ng season, siyam ang kanilang napanalunan at mabilis nilang siniguro ang kampeonato. Ngunit hindi lamang dahil sa husay ng driver ang tagumpay na ito. Mayroon silang isang teknolohiyang tinatawag na active suspension. Sa karaniwang sasakyan, natural na gumagalaw ang katawan ng kotse kapag bumibilis, pumipreno o lumiliko. Ang problemang ito ay maaring makaapekto sa aerodynamics at performance. Ngunit sa Williams FW14B, gumagamit ito ng computer-controlled hydraulic system. May mga sensor na patuloy na sumusukat sa galaw ng sasakyan habang isang computer naman ang nag-a-adjust sa suspension daan-daang beses bawat segundo. Dahil dito nananatiling halos pantay at matatag ang sasakyan kahit sa matataas na bilis, matitinding preno at mabilis na mga likuan. Ang resulta ay isang kotse na may napakalaking kalamangan laban sa mga kalaban nito. Sa kamay ni Nigel Mansell, halos hindi mapigilan ng Williams. Maging ang kanyang kakamping si Ricardo Patrese ay regular na nakikipaglaban sa unahan ng grid. Ipinakita nito na hindi lamang driver ang dahilan ng kanilang tagumpay. Napakalaki rin ng ambag ng teknolohiya. Habang lumalaki ang kanilang lamang, nagsimulang magtanong ang marami. Formula 1 pa rin ba ito na laban ng mga driver? O naging labanan na ito ng mga computer at engineer? Sa huli nagdesisyon ng FIA. Pagkatapos ng 1993 season, ipinagbawal nila ang active suspension at iba pang electronic driver aids upang maibalik ang mas malaking papel ng driver sa karera. Hanggang ngayon nananatiling isa ang Williams FW14B sa pinaka-advanced at pinaka-dominanteng Formula 1 cars na nagawa. Isang sasakyang napakahusay kaya natakot mismo ang mga gumagawa ng patakaran sa potensyal nito. Number 2. Lotus 79, the invention that changed Formula 1 forever. Kung may isang invention na tuluyang nagbago sa Formula 1, maraming eksperto ang naniniwalang ito ang ground effect. At ang sasakyang nagpasikat nito ay ang Lotus 79. Noong late 1970s, karamihan sa mga team ay nakatuon sa pagdagdag ng mas malalaking pakpak upang makagawa ng mas maraming downforce. Ngunit iba ang naging pananaw ng Lotus founder at designer na si Colin Chapman. Sa halip na tumingin sa ibabaw ng sasakyan, tumingin siya sa ilalim nito. Natuklasan niya na kung maayos na ididisenyo ang ilalim ng kotse, maaaring lumikha ng low pressure area na hihila sa sasakyan pababa patungo sa track. Sa madaling salita, habang mas bumibilis ang kotse, mas kumakapit ito sa kalsada. At ang pinakamagandang bahagi nito, nakakagawa ito ng malaking downforce nang hindi gaanong nadaragdagan ang aerodynamic drag. Nang ipakilala ang Lotus 79 noong 1978, agad nitong ipinakita ang lakas ng konsepto. Sa kamay ni Mario Andretti, naging dominante ang sasakyan sa buong season. Nanalo siya ng 6 na karera, habang ang kanyang kakamping si Ronnie Peterson ay nanalo rin ng ilan pa. Hindi nagtagal, napansin ng lahat ng team ang kanilang sikreto. At gaya ng madalas mangyari sa Formula 1, nagsimula ang karera upang gayahin ang kanilang tagumpay. Sa loob lamang ng ilang taon, halos lahat ng kompetitibong koponan ay gumagamit na rin ng ground effect technology. Ngunit may kapalit ang napakalaking performance nito. Kapag nasira ang airflow sa ilalim ng sasakyan, maaring biglang mawala ang downforce at mawalan ng kontrol ang driver. Dahil dito nagkaroon ng ilang seryosong aksidente at kalaunan ay nilimitahan ng FIA ang ilang bahagi ng teknolohiyang ito. Ngunit kahit na binago ang mga regulasyon, hindi kailanman nawala ang pangunahing prinsipyo ng ground effect.
Sa katunayan, ginagamit pa rin ito ng modernong Formula 1 hanggang ngayon. Marami sa downforce ng mga kasalukuyang sasakyan ay nanggagaling pa rin sa ilalim ng kotse. Isang ideyang unang ipinakita ng Lotus ilang dekada na ang nakalipas. Maraming imbensyon ang dumating at nawala sa Formula 1. May ilan na ipinagbawal, may ilan na nakalimutan. Ngunit ang ground effect ay nanatiling bahagi ng sport hanggang sa kasalukuyan. At dahil sa lawak ng impluwensya nito sa disenyo ng mga racing car, itinuturing ito ng marami bilang pinakamahalagang aerodynamic innovation sa buong kasaysayan ng Formula 1. Number 1, Halo, the safety device that silenced its critics. Hindi lahat ng pinakamahalagang invention sa Formula 1 ay ginawa para gawing mas mabilis ang sasakyan. Ang ilan ay ginawa para iligtas ang buhay ng driver. At walang mas magandang halimbawa nito kaysa sa Halo. Noong 2018, naging obligado sa lahat ng Formula 1 cars ang paggamit ng Halo. Isa itong matibay na titanium structure na nakalagay sa ibabaw ng cockpit upang protektahan ang ulo ng driver laban sa mga gulong, debris o malalaking pyesa na maaaring tumama sa kanya habang nasa karera. Ngunit noong una, maraming fans at maging ilang driver ang tumutol dito. Para sa kanila, pangit daw tingnan ng Halo. Sinasabi rin ng iba na sinisira nito ang tradisyonal na itsura ng Formula 1. Ngunit hindi nagtagal, napatunayan kung bakit ito mahalaga. Sa Belgian Grand Prix noong 2018, lumipad sa ibabaw ng sasakyan ni Charles Leclerc ang kotse ni Fernando Alonso matapos ang isang aksidente sa unang bahagi ng karera. Direktang tumama ang ilalim ng sasakyan sa halo sa halip na sa helmet ni Leclerc. Marami ang naniniwalang maaaring malubha ang naging resulta kung wala ang proteksyong iyon. Ngunit ang pinakakilalang halimbawa ay nangyari noong Bahrain Grand Prix noong 2020. Sa isang nakakatakot na aksidente, bumangga ang sasakyan ni Romain Grosjean sa metal barrier sa napakataas na bilis. Naputol sa gitna ang sasakyan at agad itong nilamon ng apoy. Sa loob ng ilang segundo, walang nakakaalam kung buhay pa ang driver. Ngunit makalipas ang 27 segundo, nakalabas si Grosjean mula sa nagliliyab na sasakyan. Ayon sa mga pagsusuri matapos ang aksidente, malaking bahagi ng kanyang kaligtasan ay dahil sa halo na pumigil sa barrier na direktang tumama sa kanyang ulo. Mula noon, ilang beses pa itong nakatulong sa iba pang seryosong aksidente sa Formula 1 at maging sa mas mababang racing categories. Unti-unting nawala ang mga kritisismo. Ang dating tinatawag na pangit at hindi kailangan ay naging isa sa pinakamahalagang safety devices sa motorsport. Sa loob lamang ng ilang taon, napatunayan ng Halo na mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa hitsura ng sasakyan. At para sa maraming driver, maaaring ito ang imbensyong nagbigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon sa buhay.